magandang umaga po mga kapwa ko, brother and sister sa pananampalataya sa ating Diyos na buhay at ang kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Patuloy po na tayo mga Kristiyano, ang ating buhay ay patuloy sa ganitong gawain. Ang lagi na makiisa tayo sa pamumuhay Kristiyano. Isa ito sa buhay Kristiyano, ang makiisa sa pamamagitan ng pagpapahayag o pakikinig ng kanyang mabuting balita. Hallelujah! Maraming salamat po sapagkat tayo po ay binibigyan ng kapahamalaan ng Santong Banal na Espiritu upang itong salita o kaligtasan o Espiritu, dahil itong salita ay Espiritu Santo po ito. Ito po yung banal na Espiritu na isineshare ko sa inyo. Kung maging ako na nag-share ay nagiging kalakasan ko po kapag ito po ay aking binabahagi. Hallelujah! Kaya maraming salamat po sa linggong ito. Sana po sa makapanonood nito at makapakikinig nito ay makasusumpong ng kaligtasan. Hallelujah! At sana po ang buhay natin ay ilaan po natin sa araw ng linggo sa pakikinig upang ang ating kaluluwa ay huwag manghina ang ating pananampalataya patungkol po sa kabanalan. Hallelujah! So, ang aking pong ibabahagi sa inyo at ito rin po ibinigay sa akin ng Santong Banal na Espiritu. Meron po kasi ritong dalawang aklat. Ito pong aklat ni Mateo at itong aklat ni Lucas. Ni Lucas po. Ito pong si Mateo ay ito po isa sa hinirang ng ating Panginoong Jesucristo sa 12 apostol niya. Subalit itong si Lucas po, tatandaan niyo po si Lucas, hindi po to apostol. Subalit siya po ay naglilingkod din sa Diyos. Siya po ay naglilingkod sa Diyos ng kapanahon ng si Apostol Pablo ay nangangaral. Nakasama niya po ito si Lucas sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hallelujah! So, ano po ba ang nais kong ipaalam sa inyo? Kasi po, may dalawang istorya rito sa aklat na ito, sa Mateo at sa Lucas, yung kapanganakan po ng ating Panginoong Jesucristo. Nang bago po siya dumating dito sa mundo. So, doon po sa Marcos at sa aklat ni Juan, so hindi po ganong nabanggit. Hindi po ganong nabanggit ang kapanganakan, basta ipinanganak siya, dumating ang Juan Bautista at nagbautismo nga ng kapanahunan na yon. So, ang nais ko pong ipaalam sa inyo rito, bagamat hindi ito kasama sa pagpapahayag ng kaligtasan, subalit ito'y importante rin po sa ating mga Kristiyano para malaman natin ang katotohanan. Kasi baka mayroon pong nag-sharing ng salita ng Diyos, subalit hindi po nila alam ang istorya kung paano po isinilang ang ating Panginoong Jesucristo. Diba, nakamulatan natin may 3 haring mago. Yun po, mali na po iyon. Mali na po yung pagpapahayag na hindi po hari. Hindi po hari ang dumalaw po. 3 ano po ito? 3 wise men. 3 mago o 3 matalino. Hindi po sila mga hari. Hindi po sila mga hari. Hallelujah. Kaya ito na po ay isang pagkukorek. Para po malaman natin dun sa mga nagtuturo. Kasi kapag inumpisahan po natin ang pagtuturo sa kamalian, wala po itong blessing o basbas ng Santong Banal na Espiritu. Mali na po ang ating ipinapahayag. So para lamang tayong nagkukwento sa isang tao, hindi po tayo nagpapahayag ng katotohanan na nais ng Diyos. Opo. Hindi lang po yan. Marami rin dyan mga nag-a-accept na sila ay apostol. Ito, isa rin po itong kamalian.
para malaman nyo po. Sapagkat wala pa na pong apostol sa kapanahunan natin ngayon ng hinirang. Wala na pong apostol. Pwede ka maglingkod sa Diyos. Pwede ka maglingkod sa Diyos. Meron po dyan panuntunan sa bagong tipang kung paano ka maglilingkod sa Diyos. Pero kapag ikaw ay nagsimula, uulit-ulitin ko sa kamalian, hanggang sa dulo, mali na po. Kasi nakatatak na po yan sa isipan ng tao. Nakatatak na po yan. Yan na po yung laging sasabihin nila. Ganun po, kung ano yung idinikta, kung ano yung sinabi mo. Kumbaga, itong isipan natin para po itong taguan. Taguan po ito ng mga sinasabi. At kapag ito ay piniliwanag din natin, ganun din ang babanggitin natin. Hallelujah. So dito, sa Mateo, sa aklat ni Apostol Mateo, binanggit po rito yung kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. At gayon din sa aklat ni Lucas, binanggit din po. Magkaiba po sila ng pagkakasabi. Kasi baka marami mga nagtuturo ng salita ng Diyos na nagpapahayag nito. Baka po sila malito. Magkaroon sila ng doubt. Bakit iba yung sinasabi kay Lucas? At bakit iba yung sinasabi kay Apostol Mateo? So, mas malinaw po rito kay Apostol Mateo, sapagkat itong si Mateo, ito po ay isa po sa 12 na hinirang. Nakaulayaw niya po ang ating ang ibig sabihin nakaulayaw, nakasama niyo po ang ating Panginoong Kristo. Subalit itong si Lucas, ay hindi niya na po ito na nakasama nung kapanahunan na yon. Si Lucas, dumating po to si Lucas sa panahon ni Apostol Pablo na siya nagtuturo sa mga bayan-bayan na malapit sa Israel o sa Jerusalem. Nakasama niya po ito. Subalit, ito rin po ay naglilingkod sa ating Panginoong Kristo. Siya rin po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Para po ito magkaroon ng kaunawaan sa atin na bagamat ito hindi isang kaligtasan na pagpapahayag. Ito lamang ay isang pagpapahayag ng katotohanan upang sa pagsisimula natin ay totoo po ang ating sinasabi at kinikwento. Dito nga po, sasabihin ko po sa inyo sa chapter 1 o sa talatang 1, ganito ang pagkakasabi. Ganito ang pagkakapanganak kay Kristo si Maria. Sa 18 po ito sa verse 18. Na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuan nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa isang matuwid. Isang taong matuwid itong si Jose sa kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose, ito napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot at tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jose sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin ng Diyos. So, namagising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Nakasalay niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan ng Jesus. So, meron din nagsasabi na merong isang preacher na nagpapatotoo nito na hindi raw pinakasalan si Maria. Ito po, liwanag binasa ko sa inyo, at pinakasalan. At pinakasamahan niya si Maria. Balak niya nga sana na ito'y hiwalayan, na palihim. Subalit, ano ang sabi ng Biblia? Mga kapatid ko, ano ang sabi ng Biblia na pakita sa kanya anghel sa panaginip at ipinaliwanag sa kanya ng anghel na kung ano ang dinadala ni Maria, ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sapagkat si Maria kasi ay isang matuwid ng kapanahunan na yon. Hindi po basta-basta gumagamit ang Diyos na kung hindi si Maria, sino? Hindi. Si Maria po kasi, kung babasahin nyo, ay isang matuwid na babae ng kapanahunan na yon.
matuwid na babae. Kaya siya yung ginamit ng Amang Diyos upang itong ating Panginoong Kristo ay dumating dito sa mundo. Hallelujah. Ito po yung katotohanan. At nangyari ngayon, hindi ko na babasahin. Ikukwento ko na lang sa inyo sapagkat ito po ay binasa ko na po ito. Binasa ko na po ito kung ilang paulit-ulit kong binasa sapagkat pag wala po ako magawa, nagbabasa lang po ako ng Biblia. Ito nga po ay nanganib bago siya may panganak, nanganib po ang buhay ng ating Panginoong Kristo habang siya'y dinadala ni Maria. Hallelujah. So, nung ito nga po ay ipanganak sa bahay po siya na maipanganak, meron pong 3 mago, 3 wise men na dumalaw sa kanya. Dumalaw po sa kanya, sa kanyang pagluwal o sa kanyang pagdating sa mundo. Subalit, itong si Herodes, sa kapanahunan na yon, sa Jerusalem, nababahala po. Pinatawag niya yung kanyang mga, yung parang mga manghuhula o mga propeta na kung sino ba itong darating na to? Ang sabi ng mga propeta, ito ay maghahari sa buong mundo. Siya yung magliligtas sa mundong makasalanan. So nagkaroon ng inggit ang puso ni Herodes. Kasi si Herodes, hari po ito. Akala niya mapapalitan siya. Pero ang totoo po nito, kung susurkatin natin at pag-aaralan natin yun dun sa kahuli-hulihan libro sa pahayag, ginamit na po ito si Herodes, si Satanas. Opo, kung ito po yung pag-aaralan nyo, nandun po sa pahayag, nagkaroon po ng digmaan, ng war, ang mga anghel sa kapanahunan na yon. Dahil gusto nga patayin itong nagdadalang tao na si Maria. Alam nyo po, malalim po itong Biblia. Bago nyo po itong maunawaan, kinakailangan po ng pangunawa ng Santong Banal na Espiritu. Hindi po ito ginagamitan ng katalinuhan. Sabi nga ng Panginoon, ang matatalinong tao ay aking ibababa. At ang mga mabababang tao na walang nalalamang, siya po gagamitin. Hallelujah. Kaya kung mapupunay nyo, mga pinili ng Panginoon sa kapanahunan niya, bagamat hindi lahat matalino, pero ang karamihan ay walang pinag-aralan. Mga mamamalakaya, mga mangingisda sila. Hallelujah! Maging ako na naglilingkod sa Diyos, hindi po ako nakapag-aral. Hindi po ako nakapag-aral. Ang ibig ko sabihin, grade school lang po ang inabot ko. Hallelujah. Pero, ang salita ng Diyos ay nauunawaan ko. Hindi naman ito kinakailangan ni maging matalino ka, maging valedictorian ka, o anumang summa cum laude ka, o cum laude ka, para mo maunawaan. Ang importante sa salita ng Diyos, bukas ang puso mo, at handa kang makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo. Hallelujah. So, ito nga po nangyari. Ito ay pinagbalakan ni Herodes na patayin. Subalit napakita kay Jose ang isang anghel. Sabi, dalhin mo ang iyong mag-ina sa Ehipto. Kaya dinala ni Jose ang kanya mag-ina sa Ehipto, at kung mga kulang-kulang 4 na taon na bago siya muli pinagsabihan. Kasi sabi ng anghel, hanggat di ko sinasabi sa inyo na magbalik kayo sa Jerusalem, huwag kayong aalis dun sa Ehipto. Kasi pinagbabalakan At nang hindi nga makita nung panahon ngayon, kasi yung 3 pantas na inutusan ni Herodes, kaya tinawag na wise men, alam niyo po ba na may kahulugan din yung 3 pantas na yun? Hindi na po bumalik kay Herodes. Hindi na bumalik kay Herodes. Kinausap sila ng anghel ng Diyos. Sabi ng anghel ng Diyos sa 3 pantas na ito, huwag na kayong bumalik kay Herodes, mag-iba kayo ng landas. Kaya itong 3 pantas na to na dumalaw sa ating Panginoong Hesus ng ipanganak, at sila nga po ay nag-alay ng ginto at kung ano mga bagay na presyo na talagang kadaki-dakila itong mga bagay na to na inalay. Kasi ang pag-aalayan nila hindi basta isang tao, ito ay isang anak ng Diyos. Kaya nalaman nila nitong 3 pantas na to. Hallelujah! So, ang nangyari nito,
doon sa lugar ng Bethlehem, sa Rama, nag-utos itong si Haring Herodes na lahat ng bata na nag-iedad na 2 taon pababa ay pinapatay niya. Para makasiguro siya na yung ipinanganak doon sa lugar ng Bethlehem ay mapapapatay niya sa pamamagitan ng kanyang inutos. Hallelujah! Nakita niyo po, yung kapanahonan na yun, sa dinabi-dami siguro ng bata nung taon na yun, namatay lahat yun. Hallelujah! Kaya nga to si Herodes, nang ito'y, habang buhay pa ito, inuud na ito, according to the Holy Bible. At yun nga po, nung mawala na si Herodes, at nagbalik na itong mag-asawa, medyo, siguro mga 4 na taon na itong si Jesus, nung panahon na yun, kasi kulang-kulang 4 na taon silang nanirahan sa Ehipto. Hindi po siya nagbalik sa Bethlehem. Bakit? Kasi, ang namumuno po ay yung anak ni Herodes. Yung anak po ni Herodes, ito po, dito po sa chapter 2, ito, pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. Magbangon ka, sabi sa kanya, iuwi mo na sa Israel ang mag-ina sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata. Nagbangon siya at umuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit na mabalitaan niyang si Arquelao, ang nagahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes. So anak po ito, siya ay natakot, pumunta roon muli sa niyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea, sa Nazaret. Sila nanirahan, matupad ang sinasabi ng mga propeta, siya'y tatawaging Nazareno. So kaya nga, ang ating Panginoong Hesus ay tinatawag sa pangalang Nazareno. Hindi po siya Nazareno, may pangalan po siya. Siya po ang ating, maraming mga, kasi itong isineshare ko sa inyo, ito yung pagkukorek lang po. Ang ating Panginoon na hindi po dapat tawagin Nazareno, siya po ay may tunay na pangalan, hindi po siya Nazareno. Tumira lang po siya sa Nazaret nung kapanahonan na yun, sapagkat hindi na siya bumalik sa Bethlehem. Bakit? Kasi nga natatakot uli siya na ang pumalit na nagahari doon ay anak ni Herodes. Baka umuling pagbantaan o patayin itong dala-dala na bata na mag-asawang itong si Maria at si Jose. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Kristo. So, kung babasahin nyo po ito sa pahayag, kukwento ko nga po sa inyo minsan, dahil hindi po natin ito matatapos, paliliwanag ko po sa inyo next Sunday, yung Lucas naman. So, dito muna tayo sa aklat ni Mateo. So, ito nga po, na maraming nagpapahayag ng salita ng Diyos na hindi po tama ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ito po ay kailangan din, bagamat ito hindi kaligtasan. Hindi ito John 3:16, na ang sino man sumasampalataya ay ganun. Hindi po, ito ay pagkukorek lamang upang ang ating pagpapahayag ay magkaroon po ng tama at maisiksik sa mga nakikinig sa kanilang isipan upang kapag may nagtanong, tama rin ang sasabihin nila. Hindi po yung 3 haring mago, hindi po. Wala pong hari dito. Hindi po. At ito po ay 3 wise men. 3 matalino na tao. Hindi po to hari. Hindi po to hari. Kasi bakit naging matalino? Sapagkat, bakit ito tinawag na 3 wise men? Hindi na po ito sumunod kay Herodes. Naging matalino po sila sapagkat kinausap sila ng anghel. Kasi kung sila sumunod kay Herodes, baka na ipapatay na itong si ano. Subalit, hindi po yung kasi nasa scripture na yan. Ang sabi sa kanila ng anghel, huwag na kayong bumalik kay Herodes. Mag-iba na kayo ng landas. Kung saan man kayo pupunta o kung pauwi man kayo. Kaya tinawag itong 3 wise men. 3 haring mago o 3 haring matalino. Hallelujah. Ito po yung katotohanan. Hindi po ito
tatlong hari na dumalaw sa ating Panginoong Kristo. Hallelujah. At sa bahay po, ipinanganak ang ating Panginoong Kristo. Marami po kasing nag-iistorya nito. Marami nag-iistorya nito. Oh. Dun sa sa maraming nag-iistorya bagamat may sinasabi rito sa aklat ni Lucas, pero ito po yung mas malapit-lapit dahil ito po ay mismo nakasama ng ating Panginoong Kristo. Itong si Apostol Mateo, although si Lucas ay naglingkod sa Diyos, naging tagapagpakalat siya ng mabuting balita, subalit itong kay Lucas siguro noong pick-up na lang, bali-balita na lang ang kanyang nakuha. Ito mismong si Mateo ay nakasama niya ang ating Panginoong Kristo. Isa siya sa inapoint. Di ba isa siyang tax collector nung kapanahunan na yon? Hallelujah. Iba po kasi yung pagkakaistorya doon sa aklat ni Lucas. Siya po ay isinilang sa sabsaban. Hindi po. Sinilang po siya sa bahay ng ating Panginoong Kristo. At doon nga nanganak sa bahay. At nang may panganak nga ito, may dumating nga itong tatlong mago o tatlong matalinong tao na nag-alay sa kanya ng ginto at ano pa mang mga precious na para sa kanya. Hallelujah. Mahirap po kasi na tayo ay magpahayag o magbahagi ng salita ng Diyos sapagkat itong salita ng Diyos ay kabanalan. Opo, hindi po ito isang istorya lamang na parang nagbasa lamang tayo sa comics. Hindi po. Kinakailangan po ito. Maaring kung nagbabasa ka ng comics, idagdagan mo yung nabasa mo ron at ikwento mo sa iyong mga kaibigan. Ito hindi po ito. Kung nagbabasa ka po ng Biblia, ito po ay kabanalan. Iba po ang kabanalan. Ang kabanalan hindi po lalang ng tao. Ito po ay lalang ng Diyos. Ito ay makalangit. Hindi po ito makalupa ang kabanalan. Ang kabutihan, mamaaring gawin ng tao. Subalit ang kabanalan, ito ay nanggagaling sa Diyos. Ito ay nanggagaling sa langit. Hindi ito galing dito sa mundo, ang kabanalan. Kaya itong ating ibinabahagi, ito ay kabanalan na hindi dapat natin ibahagi na may kulang at walang katotohanan. Hallelujah! Bagamat hindi ito tungkol sa kaligtasan, subalit ito'y kabanalan na ibinabahagi sa ating kapwa. Kapag ito'y ibinahagi mo ng hindi tama, ikaw ay nagtuturo ng kamalian. Walang makukuha ang santong banal na espiritu o blessing ang isang taong nakikinig sa iyo. Hallelujah! Kaya importante ito. Bagamat ikinekwento ko lang ang pagsilang o pagdating ng ating Panginoong Kristo dito sa mundo, subalit ikwento natin na may katotohanan. Ang iba kasi nagkukwento nito, sinasamahan nila ng kanilang mga espekulasyon o sa kanilang pag-iisip na ganito ang nangyari. Ito lang kung ano nandito sa Biblia, basahin natin. Hallelujah, ipaliwanag natin. Ito nga, nang dumating na ang ating Panginoong Kristo at ito ay nailuwal na. At sila'y tumira sa Ehipto, kulang-kulang na 4 na taon. At sila muli ay sinabihan ng anghel ng Diyos, bumalik na kayo sa Israel. Subalit hindi bumalik ang Maria at ang Jose doon sa pinanggalingan nila sa Bethlehem. Sila ay nag-iba, nagpunta sila ng Nazaret. Pagdating dito sa Nazaret, doon na lumaki ang ating Panginoong Kristo. Doon na siya nagkaedad at doon na rin siya nagsimula na mangaral sa edad na 12 taong gulang. Hallelujah! Marami ngayong mga nagtuturo. Ang ating Panginoong Kristo tinatawag na Nazareno.
Hindi po Nazareno ang ating Panginoong Kristo. Hindi. Alam nyo, mahalagang bagay na matutunan natin, tayong mga nananampalataya na sinasabi natin na tayo kumikilala sa Diyos at naglilingkod tayo, hindi po Nazareno ang ating, hindi po ninyo ang ating Panginoong Kristo. Siya po ay may tamang pangalan, Jesus. Jesucristo ang pangalan ng ating sinasamba. Hindi po Nazareno. Siya lamang po ay tumiras sa lugar ng Nazaret. Sa nasasakupan. Ano ba tong Nazaret ito? Ito po ay sa Galilea, sa Nazaret. Sila nanirahan upang matupad ang sinasabi ng propeta, siya ay tatawaging Nazareno. Oh. Hallelujah. Nabansagan po siyang Nazareno. Kasi naging taga Nazaret po siya. Kaya nabansagan siyang Nazareno. Pero, kapag tayo ba nananalangin sa Diyos, binabanggit po ba natin, tulungan mo po ako Nazareno? Mali po yun. Hindi po yun. Tulungan mo po ako, Ninyo, Santo Niño. Alam nyo, importante itong ibabahagi ko sa inyo. Maging mga tao, pag tinawag mo ang isang tao sa pangalan niya at humingi ka ng tulong, lilingunin ka ba niya? Hindi, kasi hindi mo siya tinawag na tama. Halimbawa ako, Dol po ang pangalan ko at ikaw ay nalulunod, tawag ka ng tawag. Jerry, tulungan mo ako. Matutulungan ba kita? Hindi kita matutulungan kasi may tinatawag kang pangalan. May tinatawag kang pangalan . Hindi naman ako si Jerry. Hindi naman ako si Jerry. Hindi kita nakikita. Ako'y naglalakad patalikod. Tawag ka ng tawag ng Jerry. Ako'y nalulunod. Hindi ka matutulungan. Ganon din ang Diyos. Sa maiksing pagpapaliwanag. Kung tinatawag mo siya sa panalangin, tulungan mo po ako poong Nazareno, poong Niño, Santo Niño. Hindi po. May pangalan po ang ating tinatawagan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang ibinigay ng kanyang amang Diyos na nasa langit. Ano ang sabi? Ano ang sabi rito? Ito ang sabi rito. Siya ay tatawaging Jesus. Ang sabi rito. Ayan Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus. Ang anghel po nagsabi nito. Ang anghel po. Hindi po si Maria at si Jose ang nagbigay ng pangalan. Mismo ang anghel dumirekta sa mag-asawang ito na siya tatawagin mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Mangyari ang lahat ng ito upang matupad sa Panginoon. Sabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin. Ang ibig sabihin nitong tatawagin Emmanuel, ang Emmanuel kasi, ang kahulugan nito ay sumasa atin ng Diyos. Pero hindi po yun ang ipangangalan Baka mamaya, pag sinabi na naman, may makabasa nito, Emmanuel pala yung pangalan, tatawagin Emmanuel Hindi po. Sinabi naman po dyan, pinaliwanag at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan o ang kahulugan po, kasama natin ng Diyos. Ang ibig po sabihin ng Emmanuel, kasama natin ng Diyos. Sabalit dito, sa verse 12, chapter 1, manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus. Sabi nung anghel sinabi dun sa mag-asawa, Jesus po. May tunay pong pangalan ng ating Panginoong Jesus. May tunay po. Hindi po siya Nazareno, hindi po siya Santo Niño. Patandaan nyo po. Kapag iba po ang tinatawagan nyo, ay hindi po kayo makatatanggap. Ang nais nyong matanggap buhat sa langit. At ang totoong kwento po ng pagdating ng ating Panginoon, sinasabi ko po sa inyo, wala pong involved na 3 haring mago rito. At wala rin pong, hindi po sabsaban, sa bahay po siya napanganak. Sa bahay po ng ating Panginoong Kristo.
Bagamat sinasabi sa Lucas na sa sabsaban, na manger, na ang ibig sabihin ng manger ay isang kwadro ng kabayo na doon pinapakain. Pero mas malapit-lapit po itong ating si Apostol Mateo kaysa kay Lucas. Kasi ang sabi ko nga sa inyo, next week, ang i-share ko sa inyo kung ano naman ang naging pagkukwento ni Lucas tungkol sa ating Panginoon Kristo, ay ikukwento ko sa inyo. Ikukwento ko po sa inyo. Pero sa ngayon, ito muna po ang ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po, mga kapwa ko, mga kapatid ko sa pananampalataya. Sana po ito'y makatulong sa inyong kaalaman na kung paano dumating ang ating Panginoong Kristo dito sa lupa o dito sa mundo. Ito po ang katotohanan. Hallelujah. Ito po ang katotohanan. Siya po ay tumira sa Nazaret. Hindi po siya, ang tawag sa kanya ay Nazareno, hindi po. Hindi rin po siya Santo Niño. Opo. At wala pong involved dito na 3 haring mago. Hindi po. 3 wise men, 3 taong matalino. Pinaliwanag ko na rin sa inyo kung bakit tinawag na 3 taong matalino, sapagkat sila po ay sumunod sa ipinag-uutos ng anghel na sila'y mag-iba ng landas huwag na silang bumalik kay Herodes. Hallelujah! Maraming salamat po sa araw ng linggong ito. Pagpalain po tayo ng Diyos at ang kapayapaan na pinagkakaloob niya ay tamuhin natin ayon sa kanyang kahabagan. Mga kapatid ko na nakikinig nito at makapanood nito, ang Panginoong Kristo ay nagpapagaling din. Lumapit tayo sa Kanya, anumang klaseng uri ng sakit. Huwag po tayo magkakaroon ng doubt o ng pag-aalinlangan. Maging kapayapaan, nagkakaloob po siya. Kung hindi po kayo marunong lumapit, may number po ako dyan, tawagan niyo po ako. Sa tulong po ng Santong Banal na Espiritu, ipagkakaloob po sa atin ang tamang paglapit sa ating Panginoon Kristo. Maraming salamat po sa inyo. Ako nga po pala, si Kuya Dolpo, ang naglilingkod sa ating Panginoong Kristo.